Dinadjudge mo kami na ganun. Ha? Are you sure you are the true representation of the Filipino students? Kaya siya dito Ganun mga ba? kabalitaan? Ilan lang yan makakaliwa dyan sa estudyante na ako mismo gusto kong bitayin yung Sanchez na yan? Ha? I am for death penalty. Kung may death penalty noon, dapat nabitay na yung Sanchez na yan. Bitayin niyo Pero rin si Raul. kayo naman, ayaw naman yung death penalty. Ngayon, bigyan na second chance dahil na-reform na yung tao. And again, we're exercising fairness. Kaya bigyan nyo naman kami ng respeto. Kahit alam na namin ang sasabihin ninyo, ini-invite namin kayo. In fact, we invited all of your colleagues. Yung ini-incite lang ako na magalit para kuno i-contempt sila para may rason sila magulo to Senado. Wala akong pakialam, umuwi ka, hindi ka na may kukulong. Umiyak po siya kasi sabi niya sa akin po na kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. Magkasama kaming nagre-recruit sa UP. Siya as student regent, tas ako as alay sining UP naman. While student regent siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes sir, yun yung tasking niya as member ng Communist Party. National Youth Commission, our mandate is to enjoin the Filipino youth towards nation building. Talagang kailangan namin yayain yung mga kabataang Pilipino na mag-participate sa government programs. Bakit hindi natin tutukan talaga yung recruitment ng NPA na yan? Para matapos-tapos na. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod... 1,000 pesos. Okay. It's, there's a, hindi... Alright, welcome back mga kabitaan sa ating palatuntunan na naman ay andito at mag-iingay naman ho tayo dahil nga po itong ating programa ay magbibigay ng mga reaksyon patungkol sa mga kaganapan sa ating lipunan. Kaya mag-subscribe na para tayong lahat updated sa mga impormasyon, balitaan na dapat nyo pong marinig dahil hindi ho ito maririnig sa mga iba't ibang media outlets ng ating bansa. At itong video na ito mga kapitan ay patungkol ito kay Raul Manuel. Alright. Ngayon, para ho hindi nyo makalimutan ay miyembro ho ng New People's Army or NPA mga kapitan. Umiyak nga daw to nung pumunta dun sa kampo ng NPA kasi nga ayaw niyang tumira dun. Tutulong na daw siya sa labas sa ibang pamamaraan kaya ng pagre-recruit ng mga kabataan na sumapi ho sa kanilang grupo, yung NPA. So ang ipapakita ho natin sa inyo, itong kanyang pakipag-balitaktakan ho sa ating senador na si Senador Bato de la Rosa ay talagang galit na galit sa kanya dahil nga may pagkabastos talaga itong hinampak na itong mga kabalitaan. So heto na po, panoorin natin mga kabalitaan. Mahirapan tayo na i-uphold yung ganito, such as law enforcement and rights awareness, magkakatalo na lang kung amongst the ranks of our public officials ay hindi po nag-a-agree doon. Lalo na if we have a senator who will say na okay lang na makalaya at may second chance yung isang rapist na mayor, habang yung mga mahihirap ay madaling tokhangin na lamang. Yun lang, maraming salamat. Mr. Yes, Chair, can I react? of course, of course. Ang layo naman ng sinasabi mo, Mr. Kasama ba yan dito sa hearing yung comment ko na yon? Ang layo naman. That's an affront to We this want human representation. rights as part of the curriculum of Please, NSTP. layo naman, please let Senator Bato. Listos talaga Ang layo naman nung, bakit ka nagkaganon? Ano na nangyari sa utak nyo? Ha? Ang layo naman. Ha? Ang layo. At saka, I take offense on your what you said na yung ROT. Nga bali yung pinag-usapan no dito, yung paksa nila ay hearing ito para sa mandatory ROTC mga kabalitaan. This is a misrepresentation of nationalism. Anong tingin mo sa amin? Anong tingin mo sa... Ganon ka lang mag-judge sa amin? Dinadjudge mo kami na ganon? Ha? Are you sure you are the representation, you are the true representation of the Filipino students? Kaya siya dito Ganun mga ba? kabalitaan? Ilan lang yan makakaliwa dyan sa estudyante? Mas marami dyan ang gusto mag-ROTC. I must tell you frankly. Bakit ka?
Ang layo ng issue mo. Just to personalin ako. Napakalayo. Dapat matuto. Kung may ROTC, dapat ikaw na estudyante ka, matuto ka, magrespeto. Kahit sa isang senador man lang na andito sa hearing na ito. Huwag mong tirahin sa ibang issue na hindi kasama dito. Ha? Huwag mong... Tingnan mo, napagalitan tuloy. Oh. Itong kamangmangan itong Inday na to mga kabalitaan. Inday naman talaga ho yan. Sa boses pa lang, halatang halata na eh. Hindi naman natin kine-question yung kanyang pagkatao, pero yung utak lang yung question ho natin kung saan ho ito galing. Ha? Baka pinulot lang to sa tabi-tabi kaya tapos nilagay sa ulo niya, kaya parang bangag na rin mga kabalitaan. Honorable Chair, I would like to respond dun sa point na marami daw na gusto mag-ROTC. Mr. Manuel, let me recognize you first before you talk. And let pahiya Senator ka? Bato finish. Ha? Pahiya ka, Day. Ikaw, kung Pilipino ka, do you love your country? You answer me. You love your country? Ha? O sige, you respond. Oh, do you love your country? Buti hindi sa yes, I love boys. Not the country, I love boys. I love macho. Kasi si Senator Bato de la Rosa, macho rin to eh. Baka may pagnanasa rin to. Sige, tuloy tayo. Of course, students love our country and we have different ways to show that Okay, we love you our love your country. Pag inatake tayo ng China dito, sinong palabanin mo dyan sa mga Chinese na yan? Actually po, You yun will yung follow the tanong NPA? namin. Since gusto namin na ipaglaban yung ating bansa mula sa foreign invaders, pero mismo sa ating constitution, the AFP, which is tasked to preserve our integrity and national sovereignty, ay hindi natin nakikitaan ng real intent to defend our country. So wala tayong role model for that. Submit mo na lang. Tingnan nyo, minamasama pa niya yung AFP. Di ba? Bakit may insurgency ba na nangyari sa bansa nagawa ng ibang tawag ito, ibang lahi? Kayo lang naman yung grupo nyo yung gumagawa ng ganyang problema sa bansa eh. Pinapatay nyo nga yung mga ginugurgol nyo nga yung mga walang kalaban-labang mga polis, no? Inaatake nyo, tinatambangan nyo. Bigla nyo lang ina-ambush at wala lang. Parang yung human rights, walang pakialam din kasi kasapi rin ng mga grupo na to eh. Sa amin yung position paper po ninyo, kasama yung position paper ng isang mga kasama ninyo. Senator Bato, can we proceed? Mr. Chair, may I move to strike from the records the statements of Mr. Manuel that were irrelevant and not germane to the topic, especially when he makes statements attributed to our colleagues in a statement that he made outside. And may I also request the chair to remind all our guests who are here as guests to please show respect for the members and again, not to bring up statements, reactions that are not germane to the topic. You can make your reaction outside. The media is all there. They will listen to you. But let's stick to the course. We're all here overtime and you need to use our valuable time to say something to the good senator. I know him so well. If you had something to say, he will talk to you. So may we remind everyone of that, Mr. Chair. Thank you, Senator Pia. Mr. Chair, dagdagan ko lang. Ito, if he really represents the students, ganyan na talaga ang state ng mind ng mga estudyante ngayon na dapat baguhin natin. Mali po yun. Ako, if naniwala ka sa akin, mas matanda ako sa'yo. Mali yung sinasabi mo. Gusto mo lang akong tirahin sa ibang issue na hindi naman natin titakil dito. Now, since, Mr. Chair, since sinabi naman lang nitong ating resource person about nung kay Sanchez case, alam nyo, gusto lang ninyo talaga akong sirain, kaya kinukuha niyo yung sinasabi ko na gusto niyo akong butasan. Did you know na ako mismo gusto kong bitayin yung Sanchez na yan? Ha? I am for death penalty. Kung may death penalty noon, dapat nabitay na yung Sanchez na yan. Bitayin Pero niyo si Raul. kayo naman, ayaw naman yung death penalty. Ngayon, bigyan na second chance dahil na-reform na yung tao. According to the competition, eligible siya for pardon, ayaw na naman nyo. Saan na kami pupunta? Anong klaseng pag-iisip na? Saan kami pupunta? Gusto ko death penalty, ayaw nyo. Ngayon, i-release yan dahil walang death penalty. Titirahin na naman nyo ako.
Ako bang gumawa ng batas na yan? Eligible siya by operation of law. Dahil sinabi ng batas. Ganon. Respetuhin natin. May batas na ganon. Pero hindi ko kagustuhan yan. Kung akong gusto mo samahan mo ako, bitayin natin yan? Ha? Sama mo na rin si Raul. Kasi lang talaga, pati si that Castro. goes to show kung ikaw ang representation ng estudyante ngayon, ganun na pala. Ang estudyante ngayon, kawalang disiplina. Kahit ang senador, Tama. kayang tirahin sa walang non-relevant issue dito sa ganitong forum. Ganun na pala. Kaya dapat pala talaga ibalik ang ROTC para madisiplina kayo mga estudyante na kayo. Ha? Correct. Thank you. Pinalakpakan si Chair. Thank you, Senator Bato. Si And Senator Mr. Bato. Chair, I'd like to seek apology for... And let me remind Mr. Manuel, NUSP, and the rest of the groups that we invite in this committee. We invite you for the sake of fairness. Alam ko naman kung anong sasabihin ninyo eh. No, this is your third time to be part of this hearing. And alam ko na kung anong sasabihin ninyo. Pero binibigyan namin kitong oportunidad magsalita para marinig kayo ng mga bagong senador natin. Pero ano namang kinalaman ni Sanchez sa ROTC? Ano namang kinalaman? Kaya this serves as a warning to your group na huwag niyong dadalhin yung mga walang katuturan dito sa committee ito. Dahil sinisira niyo yung aming pagdinig at sinisayang niyo yung aming oras. And again, we're exercising fairness. Kaya bigyan nyo naman kami ng respeto. Kahit alam na namin ang sasabihin ninyo, ini-invite namin kayo. In fact, we invited all of your colleagues. So, last na ito, and next time we invite you, if ever we invite you, stick to the topic. And this serves as our warning. Again, I'm directing the committee secretary to strike off. Actually, hindi pa siya pala dito kongresista, hindi pa. Student pa pala siya dito, representative ng student yata ng University of the Philippines. So yun talagang pinipigilan nila yung ibalik yung ROTC. Siguro baka takoto sila na ma-brainwash yung mga kabataan sa eskwelahan nila at hindi na ho sila makapag-recruit para sumapi ho sa kanilang grupo na yun po yung 8 grupo sa Bisaya pa mga kabalitaan. Kaya ito napahiya tuloy itong Inday na ito, Inday na Hilaw. Sinabon siya dito ni Gatchalian, ni Cayetano at saka ni Senator Bato de la Rosa. So yun ang napalaho niya. Hindi pa ho siya kongresista. Ngayon, mas lumaki na yung ulo. Kasi kongresista na eh. Tuloy tayo. All of the comments that are not germane to the topic of ROTC. Mr. Chair, gusto ko lang malaman nila na baka mamaya yung ini-incite lang ako na magalit para kuno i-contempt sila, para may rason sila magulo do Senado. Wala akong pakialam, umuwi ka, hindi ka na may kukulong. Ngayon nga, pinapalayas na ni Senator Bato de la Rosa mga kabitaan itong si wala kami pakialam sa iyo, hindi ka namin ikukontempt, lumayas ka dito. Kaya itong baklang to. Sige nga mo, sige. Kaya talaga to si Inday. Sige, tuloy tayo. Wala kami pakialam sa iyo. Mr. Chair, I'd just like to apologize for the irrelevant remark that I made earlier. I was just carried away by my emotion, especially with the topic at... Ayun, inamin, humingi ho siya ng paumanhin dispensa ho sa nangyari. Natatawa rin ako dito sa Inday na ito mga kamitan. Nakakabuisit to eh. Nabubuisit ka na natatawa dahil nga po kawawa nga yung pagmumukha nito. Tingnan nyo, di ba? Kung ngayon, swerte siya, nasa kongreso na siya ngayon. Di ba? Nasa kongreso na. Pero tingnan natin ditong si anong pagkakaiba ho nila ni Cardema, itong Duterte Youth Party List. Ito yung dapat talagang ilagay ito dapat lagi itong manalo sa eleksyon. Itong Duterte Youth Party List mga kabalitaan. Dapat suportahan nyo to. Siniswelduhan sila ng gobyerno. May budget to sila dyan sa gobyerno. Alam naman natin na itong si Raul Manuel ay kasapi ho ng armadong kusog, no? Sa kabundukan ho mga kabalitaan. Kaya ano pa bang silbi at ba't binibigyan pa ho natin siya ng pwesto dyan sa Kongreso? Mas lalong problema na nga tayo sa ilang mga kongresista dyan. Sa panahon ngayon, dumagdag pa itong mga kabayan black. Mas lalo hong
nagkawatak-watak na ho. Naging divisive na ho yung ating gobyerno dahil nga po sa mga mentalidad ng mga ganitong klaseng mga hinampak, mga kabalitaan. Bago ko tayo dyan kay Cardema, ito, ipapasilip ko muna to sa inyo. Itong video clip na ito. Hanapin ko muna kung saan na to. Ito. Ipapasilip ko lang, saglit lang ito. Dahil nga ay ito nakikita natin, ito yung mga yung mga kasapi ng kanyang kasamaan sa kabundukan. At pinapatunayan nila na si Raul Manuel ay kasapi ho talaga ng NPA. So panoorin niyo po mga kabalitaan. Si Raul Manuel po, so ito na yung kwento ko. Kapakagalitan ako ni Raul Manuel na ito. Giginhawa muna po ako. Huwag kang matakot, karapatan mo yan. Disclaimer lang, hindi ko po nakita si Raul Manuel personally. However, kasama ko po si Eric Casilaw sa Sitio Balacayo, Barangay Namnam, San Fernando, Bukidnon. Kami po ang nag-facilitate ni Raul Manuel, kasama si Daniel Duliosa, kasama ni Kurt Russell Sosa, kasama ni Angeli Fortich, basta marami silang kasama. 16 of them, ko po yung may hawak ng recommendation letter nila. Kasi po yung harboring site namin ay ilang kilometro lang sa harboring site ng unit ko. Hindi po ako nandun physically sa unit ko dahil I was pregnant. So doon po ako sa regional headquarters pero napakalapit lang po namin sa kanila. So I facilitated them. Una natulog sila sa UCCP Haran and then kinabukasan doon sila dumaan sa barangay San Jose sa San Fernando, Bukidnon. Tama ba ko, 'di ba? Tapos dumaan sila sa Salog River. I-explain ko saan sa dumaan, baka sabihin niya hindi ko alam. Sa Salog River, and then after how many days, 5 days, nakarating sila sa range ng Sitio Bolo, Barangay Daguhoy, Talaingod, Davao del Norte. So umabot sila siguro ng 2 weeks. Ang iba kasi deployment na For example, si Kurt na deploy na siya sa ibang area. Yung iba 2 weeks hanggang 1 month na nagstay sa unit namin mismo. At may mga kasamahan po ako na wala dito na they can attest na Raul Manuel is there. Ngayon po, so yun, nilaglag na ho si Raul Manuel dito na siya talaga ay kasapi talaga ng New People's Army or NPA. Pero hanapin muna natin tong may karugtong ba to Yung iba talaga yung in-invite na ho siya hindi pa pala, may mga in-invite tong ibang mga dating kasapi ho nila na nagkukwento ho na si Raul Manuel ay talagang miyembro. Kasapi siya, hindi siya tawag nito, regular na NPA, kumbaga nandun talaga sa camp. Ang inyong tahas niya lang ay mag-invite, magre-recruit ng mga students kasi umiyak nga siya, ayaw niyang tumira doon sa bundok, ayaw niya magtagal. So yun ang niya, pinaasa niya yung mga kasama niya na sa bababa sila, tutulong siya sa ibang pamamaraan. Kaya nga hindi pa siya anak bayan noon. Ngayon naging anak bayan, yun ho ginagamit niya para makatulong ho sa mga grupong iyon, mga kabaitan. So hanapin mo muna natin to, saglit, standby lang ho. Ito ipapakita ko sa inyo itong video clip na ito nung nagsasalita na yung mga yung mga kasamahan niya. Ito po. I don't need to explain. Alam naman ng lahat ng taong bayan yan kung anong papel ng mga tao na yan in the proliferation of the insurgency problem ng ating bansa. Sinahit mo nga kanina si Raul Manuel na ngayon ay congressman. Nandyan ngayon sa lower house. Kabataan party list yan siya under the party list system. And you said during the last hearing na kasama mo yan, nagre-recruit ng mga estudyante sa UP para maging armado. Sino ba sa inyo yung nagsabi na one time kasama, ikaw yung front committee chairman ng anong front yun? Nag-Guerrilla Front 55. Guerrilla Front 55. 55? Yung sinabi ko po last time was that I was the one who facilitated Raul Manuel, and we are very fortunate because nandito po yung nag-receive po at nakakita po talaga personally kay Raul Manuel sa loob po ng NPA unit, and she will discuss her story later po. Yeah, sino? Si Ida Marie Montero, former secretary po ng SRC 5. Siya yung nag-receive doon? Yes. Kay Raul Manuel? Yes, Your Honor. Anong purpose ni Raul Manuel pagpunta doon sa mga kampo ng NPA?
as a member of the Communist Party of the Philippines, he was tasked to for the revolutionary integration. Lahat naman po kami, yun yung pinagdaanan namin. So, I will just give it to Ma'am Ida to explain. Si Ida Marie Montero. Yes, you have the floor. Please continue the discussion from Ariana Ramos. Magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Ida Marie Montero, former secretary ng SRC5 ng SMR. Yung sinabi po alam yung branch secretary ka ng SR Sub-region po. Sub-region po ng Southern Mindanao region. Puro mga big time pala kayo. Ako noon, nung nasa sa serbisyo pa ako, hirap na hirap kong kalabanin kayo eh. Yung mga grupo ninyo, yung pag sinabi mong SRG, napakalaki yung armadong component yan. Hindi lang kumpanya, kundi aabot pa ng more than company size yung kalaban dyan sa yung SRG na yan. Ang dami kong taong namatay sa pagkikipaglaban sa inyo. Yung nauna pa sa inyo, yung sinusundan na lang ninyo. Grabe yung kwento inabot ko dyan. Anong area ninyo? Ano po, Davao City. See that? Davao City, part ng Davao del Norte at Bukidnon po. That's my playground. When I was second lieutenant ng Philippine Constabulary, hanggang naging major ako ng PNP, hanggang naging lieutenant colonel, hanggang naging provincial director ako ng Davao de Oro, na dati Kumbal, Compostela Valley Province. Yan ang aking playground. So, mabuti hindi tayo nag-enkwentro, no? Yung nandun ka pa. Hindi, nag-abot ba tayo nung provincial director ako ng Kumbal? Hindi pa ako na-assign ng Davao de Oro po. Hindi ka pa na-assign. Sige, continue. Salamat. Sige, yung sinabi po ni Arian Jean Ramos, totoo po yun. Siya po yung nag-facilitate ng biyahe nila. Tapos siya po yung nagsundo po sa motor. Tapos hinatid po sa kinampuhan po namin. Nag-spend lang naman po ng parang 1 week si Raul. Tapos 1 week? Opo, Congressman na siya noon? Hindi pa? Parang hindi pa, That was 2017. 17. 17. Tapos, ang purpose po kaya pumunta po sila sa amin para mag-revolutionary integration, tsaka papel na po namin na kailangan namin silang kumbinsin para mag full-time NPA. Tapos hindi po siya na-kumbinsin ng mga kasama namin, nung araw na alis na siya, nag-try po ako na i-convince siya, baka madala kasi ako po yung secretary. Tapos umiyak po siya, hindi ko makalimutan na umiyak po siya kasi sabi niya sa akin po na naiintindihan daw po niya ang sitwasyon at alam daw niya yung pangangailangan, pero sa sarili niya, hindi pa daw po talaga siya ready na mag-NPA. Kaya tutulong na lang daw po siya sa ibang mga gawain. Kagaya ng pagiging representative ng party list ng Kabataan. Umalis po siya sa amin, sabi Hindi, siya, ayaw niya talagang ayaw niyang mag full time diyan sa kanilang grupo. Dahil takot siya takot siyang humawak ng baril kasi hindi niya alam paano ho gamitin at iba yung baril yung gusto niyang hawakan, mga kabalitaan. Siguro ayaw na ng mga Armalite, yung mga long arm, siguro gusto niya yung mga mga short arm na siguro, kaya paborito niya yung mga saktong-sakto lang mahawakan niya sa kamay niya eh. Yun po yung gusto niya. Baka pag nagkabarilan ho, mahirap na pag matamaan yung wet packs niya, delikado ho, mga kabalitaan. Kaya ayaw niya pong ganun, mga kabalitaan. niya, may naka-assign na po daw na task niya maging parang bayan para muna? sa Visayas yun. Bayan Negro siguro yun. Bayan muna yan. Hindi ba? Wala namang Bayan At Negros that time po, 2017 is outgoing student regent si Raul Manuel ng UP Diliman, ng buong UP system, and I think yung plano ng partido sa kanya before is bumalik siya sa Visayas, pero hindi yun natuloy kasi nagkabataan party list po siya.
So, detalyado ho Dati sila siya mga kabataan. student regent ng UP. Yes po, 27. Yun pala, yun yung dating mga miyembro ho ni Raul Manuel. Tapos ano nga, parang umatras na sila, umayaw, bumalik ko sila sa gobyerno at yun po kinakanta ho nila at nilalaglag ho nila si Manuel na ganun ho yung mga aktibidades niya. Pumupunta sa bundok, kinakausap yung mga kasama niya doon at pagbabaho, nagre-recruit ng mga estudyante, dadali naman doon. Kaya yun ang dahilan na yung sa Davao ho, kaya nakasuhan ng human rights violation itong si Franz Castro dahil yung mga luma doon dinala ho nila parang hinoldo nila, no? Parang naging ditiniho sa kanilang kampo at may nagsumbong, may tumakas. Kaya nakasuhan ho siya ng human rights violation at yung illegal may tawag yun, yung i-detain mo, illegal detention, hindi yata. Basta may term ho yun. Kaya nakasuhan at convicted ho siya. Kaso nga lang nag-appeal siya ngayon sa Supreme Court, kaya binbin pa ho yung kaso. Although convicted na ho siya, kasi may apila ho siya, kaya hinintay ho natin na masolusyonan na ho yan. Baka pag nanalo si Inday Sara Duterte, baka madesisyonan ho yan, kulong talaga yung matandang ulupong na yan mga kabalitaan. Okay, tuloy ho tayo mga kabalitaan. 17 is magkasama kaming nagre-recruit sa UP. Siya as student regent, tas ako as alay sining UP Diliman. While student regent siya, nagre-recruit siya ng mga kabataan para maging NPA? Yes sir, yun yung tasking niya as member ng Communist Party. Ayun, nagpunta siya sa NPA nga po para alam niya kung para kanino siya nagre-recruit. Ako rin po, nagpunta rin ako sa NPA camp bago ako yung tuloy-tuloy na nag-recruit sa NPA. Ganun po kasi yun para yung program para sa amin na mga Communist Party members na bumisita at least sa NPA camp para pag nag-recruit is alam namin kung ano yung saan namin pinapasok yung mga estudyanteng nire-recruit namin siya. Do you think, in your own opinion, dapat bang mananagot si Raul Manuel ito sa ginagawa niyang recruitment sa mga kabataan? Siyempre naman sir, kasi hindi niya kayang gawin yung ginawa namin pero, di ba? Kaya niyang mag-recruit. So, alam mo yun, kung actually, pwede naman silang magpunta rito to defend themselves. Sabihin nila, kami lang nagsasalita dito eh. I suggest sir that we invite Raul Manuel, these people, Castro, Franz Castro, and who else? Basta yung mga party list po ng Makabayan Block, baka sabihin nila one-sided yung story eh. Di, alika dito Raul at mag-usap tayo ng mga pinagagagawa natin noon, sir. Suggestion lang. Kumsek. Hinamon pa eh. Invitation lang naman, no? While we Ayun, putulin na ho natin yan mga kabataan kasi malaki na yung information na nakuha ho natin. Kaya kayo hong mga nanonood, isip-isipin ho nyo sa susunod na eleksyon kung kailangan pa ba nating ibalik ito sa Kongreso, itong Akbayan Party List kasi nga mahirap na ho pag tumagal sila dyan. Kasi malaking gulo lang, manggugulo lang ho talaga to sa gobyerno ho natin sila. Kayo na pong humusga, nasa inyong mga kamay na ho, ito nakasalala yung kanilang pagbalik o hindi pagbalik dyan sa Kongreso mga kabalitaan. Anyways, ito ipapakita ho natin sa inyo itong si Cardema. Ito ang kakaiba. Dapat itong susuportahan ho natin. Mahirap po pag sila hong mananatili sa pwesto kasi yung Kongreso ginawa ho na nilang pugad, no? Naging pugad na ng mga makakaliwa. At tinutulirit ho na naman ng kasalukuyang administrasyon dyan sa Kongreso. Ito yung magandang itira ho natin dyan, manatili ho dyan sa Kongreso. Kasi ito ay para sa bayan talaga, para sa mga kabataan talaga to mga kabalitaan. Sige po, panoorin ho natin si Cardema kung ano po yung gusto niya mangyari sa mga kabataan ho natin sa ating bansa. Thank you, sir. Thank you for the permission, sir, because I need to leave by 12. I need to attend the graduation in Cavite. Regarding the National Youth Commission, our mandate is to enjoin the Filipino youth towards nation building. Ang ibang pangalan ng NYC law is Youth in Nation Building Act. Kaya kung makikita nyo yung batas namin at mandato namin sa NYC, talagang kailangan namin yayain yung mga kabataang Pilipino na mag-participate sa government programs or mag-create ng activities para makatulong sila sa taong bayan. For example, ito, principles of the NYC law, promotion and protection of the physical, moral, spiritual, intellectual well-being of the Filipino youth, inculcation in the youth of patriotism and nationalism, encouragement of youth involvement in character building and nation building.
Sa tingin ko, hindi lang bilang National Youth Commission Chairman, bilang isang dating UP Diliman, ROTC Corps Commander, ang aking asawa, doon ko rin nakilala sa UP, ang aking kapatid, doon rin galing sa UP. Ang problema, ang pagkakamali, minsan natotolerate natin. Minsan, pag binabanatan yung mga NPA na napatay na galing UP o PUP, minsan doon sa mga forum natin sa UP, minsan parang lalabas pa, defend UP or something about school spirit. It is not regarding school spirit. It is not regarding the achievements of the university. For example, pag kausap ko sina Raul Manuel sa Kabataan Party List, sinasabi ko, yung mga advocacies nyo sa Kabataan Pilipino, marami dyan, sinusuportahan ko rin. Marami dyan nakakatulong sa bayan. Pero pag may napapatay kayong miyembro na NPA at hindi kayo nagsasalita, dun nawawalan ng significance yung ibang achievements ninyo dahil sa hindi nyo pagkondena, dun nyo natotolerate yung ibang miyembro nyo mag-NPA. We cannot say na ang dami namin nagawa para sa bansa. Ang dami naming advocacy para sa bansa. Pero pag meron tayong mag-aaral, meron tayong miyembro, meron tayong alumni na napapatay bilang terorista, we cannot cover it up na ang dami namin nagawa sa bansa, kaya yan, isolated case. Siguro pag isa kang school na meron kang napatay na NPA na miyembro, baka isolated case isang miyembro. O sabi mo na 3. Pero kung 10, 20, 50, 100 alumnus ninyo o miyembro ng inyong organisasyon ay napatay bilang teroristang NPA, merong something na problema na hindi natin tinututukan doon. Ang masabi ko sa inyo, dito sa 6 na taong ko sa National Youth Commission, nakita natin, nagtulong-tulong ang buong gobyerno mula 89 guerrilla fronts, 7 na lang ngayon. Ibig sabihin, effective yung NTF-ELCAC, yung pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngayon, wala ka nang lalaban ng mga balangay, pulutong ng NPA kasi naubos na talaga sila. Marami ring matatandang NPA, sumuko na. So, saan tumututok ang NPA ngayon? Sa pag-recruit sa mga kabataang Pilipino at sa mga estudyante to replenish their ranks. For example, recently, na-convict si Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List na nagdadala ng kabataan sa NPA area. Hindi ako yung nagsabi na NPA area yung pinagdadalahan. Yun mismo sa RTC decision nakalagay, dinadala yung kabataan in the middle of the night sa NPA area, endangering their lives. Doon na lang, mag-iisip tayo. Wala naman sigurong ganun kabobo dito sa hearing na to sa Senado. Puro matatalino pinapadala dito. Saan nga nakakita na 2 kongresista, hating gabi, nasa bundok, anong ginagawa nila doon? May kasamang bata sa NPA area. Pwede nating i-exaggerate. May freedom of travel, may freedom of speech and everything. So guys, pakinggan nyo po yung mga sinasabi ni Cardema. Talagang ito, makabayan talaga. Totoong makabayan. Totoong may malasakit to sa ating bayan, sa kabataan natin. Kaya ito, ilang ulit kong sinasabi sa inyo na tulungan natin na makabalik ko ito sa susunod na eleksyon, itong Duterte Youth Party List sa pangunaho ni Cardema. Parang yung asawa na yata yung first nominee ngayon, no? Yung si Attorney Cardema. Anong ginagawa ng 2 kongresista nagdadala ng bata sa kabundukan na merong NPA in the middle of the night? Kaya nagtaka yung RTC doon, kaya nila kinonvict for endangering the lives of the Filipino youth. Pangalawa, yung kina Raul Manuel, pag usapang NPA na, nahihirapan na rin siya makipagdebate. Kasi hindi niya kinokondena. For example, tong Akbayan, sa 6 na taon, kinokondena ako na Akbayan. Pero hindi namin sila kinukundina. Bakit? Wala naman nanggagaling na NPA sa kanila eh. It is a political stand. Baka kaalyado sila ng previous administrations. They are attacking the appointees of the
administration, okay lang yon. That is part of the government and the government discussions, mga policies ng gobyerno. Walang nag-NPA mula doon sa akbayan eh. Kahit banatan kami ng banatan, kahit pag-resignan kami, okay lang, we understand their stand, their policies, advocacies. Pero yung sa Kabataan Party List, kaya ko sabihin diretso eh, Kabataan Party List eh, meron kayong miyembro na napapatay bilang NPA eh, hindi nyo kinokondina. Kung kinokondina nyo, baka mag-stand kami kasama ninyo sa pagkondina ninyo. Hindi nyo kinokondina eh. Diyan nagsisimula yung vagueness ng red tagging at academic freedom eh. 'Di ba? Pag hindi mo kinokondina, it is bordering to toleration. 'Di ba? For example, sa UP Diliman, magja-jogging kami, makita mo, Viva CPP NPA. Wala naman yata napaparusahan na nag-vandalize doon, Viva CPP NPA. But if you do that vandalism, siguro sa UST o sa isang private university, hahanapin ng university kung sino nag-vandalize doon at anong student organization doon. Pero dito sa atin, sa government institutions, we are not finding kung sino mga naggaganon. Yun yung pinaka-minor ha. Vandalism. What more in recruitment? Nandiyan si Kate, galing UP Diliman mismo. They became NPA members. Hindi natin kaya sabihin na nire-red tag na naman yung UP at PUP. We can just rely on the records of the government. Ilan yung miyembro nyo, alumnus ninyo, estudyante ninyo na napatay as NPA. 'Di ba? Isipin na lang po natin, karamihan naman dito merong anak. Nagpakahirap kayo magluwal ng anak, mag-aruga ng anak, hanggang makapag-aral ng pre-elementary, elementary, high school. Kahit ba anak ninyo, papayagan ninyo ma-recruit, papunta sa NPA sa bundok, hindi nyo na makasama. Baka pag patungkol na sa ating mga anak, magiging aktibo tayo. Pero pag anak ng iba, hindi tayo ganun ka aktibo. Ito sinasabi ko sa gobyerno in the past 6 years. Pinapasweldo tayo lahat bilang opisyal ng gobyerno. Bakit hindi natin tutukan talaga yung recruitment ng NPA na yan? Para matapos-tapos na. I am not saying natutukan yung pag-demolish dun sa ideology, dun sa ideas nung bata. Kasi ganun rin naman sa akbayan eh. Lumalaban sila minsan sa gobyerno, they are criticizing the government leaders, lagi. But none of their members become NPA fighters and terrorists. Kaya okay lang sila. Sa atin, kung meron tayong mag-aaral, meron tayong estudyante, meron tayong kabataan na napupunta sa bundok, hindi na nga kailangan sabihin na dapat ma-alerto na tayo. Ang tagal-tagal na nung problemang yon. Alam niyo, nare-realize ko kung anong problema dito sa atin sa gobyerno eh. The problem is so big na iniisip natin sa gobyerno, hanggang kailan ba termino ko sa NYC? Hanggang kailan ba termino ko sa UP? Hanggang kailan ba termino ko sa Senado? Hanggang kailan ba termino ko bilang mayor o barangay captain? Naku, yung issue na yan, di makakatulong sa akin yan sa karir ko. Kasi mawalan ka ng boto. Mapaaway ka pa sa school mo. Pero as of now, we are government officials being paid by the Filipino people. Sa tingin ko, sa 115 million Filipinos, hindi siguro bababa sa 100 million dyan ang nabibwisit sa NPA. Nanununog ng cell sites na nakaka-disrupt sa mga signals nila, nanununog ng mga truck at equipment ng construction, nangingikil sa mga businessmen, entrepreneur. At isipin na lang ninyo, pinapatay nila yung mga pulis, sundalo at kapwa Pilipino. Yung mga pulis at sundalo natin, marami doon mahihirap lang rin na nag-apply at naglilingkod sa ating bansa. Iniisip ko nga dyan gusto ko rin itanong yan ba't pag namamatay yung pulis at sundalo, wala tayong masyadong sinasabi. Hirap na yung pamilya ng pulis at sundalo kumuha ng benefits.
napatay yung anak nila ng NPA. Pero pag mayroong napatay na NPA, syempre lalabas na dyan lahat ng grupo. Dating ano yan, member ng karapatan and everything, democratic, ganto-ganto yan. Sinasabi ko, inuulit ko ngayon, the only reason kung bakit lumalala yung red tagging na yan is because tinotolerate natin yung vagueness ng mga termino, academic freedom. Okay lang pag-aralan lahat ng ideologies at ideas. Okay nga lang pag-aralan yung rebellion eh. Pero when your students, your members, bear arms against the government, against our republic, dapat na magsalita yung universidad na yun, hindi namin tinotolerate yun. Hindi yun, pupunta tayo sa Senado, dito lang natin sasabihin yung magagandang gusto marinig ng senador. We contribute to the vagueness of the problem. Kung si Raul Manuel, kinokondena niya yung members na napapatay sa NPA, tapos ang usapan. He is not tolerating. If UP and PUP condemn alumni members who become NPA or students who become NPA, tapos ang problema. But as long as we do not speak against this youth recruitment on a regular day, we tolerate on regular days for it to happen. Siyempre dito, pagharap natin sa senador, gusto natin na makaalis na dito, mabigay sa senador kung anong gusto niya marinig. Ganun rin pag budget hearing. Pero sinasabi ko sa inyo, lahat tayo dito, marami dito, pinapasweldo ng taong bayan at ng gobyerno. At habang nandito tayo, mandato natin ipatupad ang batas na dalhin ng mga kabataang Pilipino towards nation building, create productive activities for the Filipino youth. Ito, last na sir. Dito kasi sa sinasabi natin dito, enjoin the Filipino youth to become nationalistic and patriotic. Who will say kung ano yung sense of patriotism? Kasi naging LFS ako sa UP Los Baños eh. Pwede natin sabihin na ang pag-bear ng arms is a very patriotic act. Kaya nga sasali sa Kabataang Makabayan eh. KM eh, Makabayan nga eh. Who will tell those students that those activities are not really nationalistic, patriotic, and contributory to nation building? Magulang? Paaralan? Ako sinasabi ko na ngayon, dapat merong mag-draw the line doon sa mga activities ng mga mag-aaral. Hindi doon sa ideas, kahit doon na lang sa pagkondena. Ang tanong ko, kinokondena ba ng mga paaralan yung mga alumni na nag-NPA? And lastly, bakit sa lahat ng state colleges and universities, bakit meron tayong D&D accord with UP and PUP? Alam nyo, ito nakaka-contribute dyan eh. Bawal pumasok yung government troops sa UP o sa PUP. Dati nga may nag-aasa sa UP Diliman, kailangan pa magpaalam ng PNP bago makapasok. Nandun na yung nag-aasa, nandun yung bangkay, malapit sa checkpoint ng UP Diliman. Wait, bakit tayo merong ganong accord? Nagagamit yan, naabuso yan ng ibang NPA. Pag bumababa sila sa metropolitan area, syempre doon sila tatambay sa area na hindi pwedeng makapasok ang tropa ng gobyerno. How come na meron tayong government-funded institutions na bawal protektahan at i-secure ng tropa ng government? Diba? Yun lang po ang sinasabi ko. And yun po, madami ako masabi dyan. Kaya lang for the past 6 years, talagang pagod na ako dito sa issue na ito. At tinuturo na nga ng mga dating rebelde, nagaling rin sila dito sa school natin, ayaw pa natin talagang tutukan kung sino yung nagre-recruit dun mismo sa campuses natin. Yun lang po. Thank you.
Iyon po, naririnig na ho natin si Cardema ng Duterte Youth Party List ay talagang tinatalakay niya ho yung mga ginagawa ni Raul Manuel at yung kanilang gustong mangyari ho na dapat mapalapit ho yung mga kabataan ho natin sa ating gobyerno. Kaya ho isinusulong ho nila, pabor ho sila sa susulong ho ng ating mga senador sa pagbalik ng ROTC mga kabalitaan. Kaya kabaliktaran naman ho itong sa ating isang akbayan party list or kabataan party list mga kabalitaan, si Raul Manuel, na talagang nire-recruit ho nila para ho dumami yung kanilang grupo at iniisip ho nila na talagang may laban ho sila sa gobyerno kung sakasakali ho magkaka-problema. Ang problema lang din ho yan, kasi wais tong si Raul Manuel Ayaw niya talagang mag full-time doon sa bundok. Gusto niya dito sa labas. Ngayon, ginawa niya, gamit niya yung akbayan kabataan party list at yun nga, nakapasok sa Kongreso. So ngayon, alam nyo na, kung napanood nyo ito, alam nyo na kung ano talaga yung gusto mangyari at yung layunin ni Raul Manuel mga kabataan. So palapit na ho yung election, nasa atin na ho yung desisyon kung talagang ibabalik ba natin siya sa Kongreso o hindi na ho. Mas karapat-dapat na mananatili yung Duterte Youth sa Kongreso dahil yung mga kabataan ho natin ay may magkakaroon ho na magandang kinabukasan dahil sila itutulong ho dito. So, ngayon pa lang, mag-isip-isip na tayo kung ibuboto ba natin o ibabalik ba natin sa Kongreso itong kabataan party list mga kabalitaan. Kaya sana man lang manaygo ang konsensya ho natin. Dalawa lang pagpipilian ho natin. Kabataan o itong Makabayan Bloc or itong Duterte Youth Party List mga kabalitaan. Dito nagtapos yung ating video presentation ngayon. Kung nagustuhan niyo po, maraming salamat. Paki-share na lang po yung video at huwag kalimutan mag-subscribe para lagi ho tayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Lalo na sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, matsalam na lang sa inyo in advance. Alam ko magsasubscribe din kayo. At ako'y magpapaalam na ho. Kita-kits tayo sa susunod pa mga video yung i-upload natin dito lamang ho sa ating munting bahay. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong makapanood agad-agad sa ating mga latest uploaded video mga kabalitaan. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.